Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aring umaga ay katigasan ng ulo o pananampalataya. Katigasan ng ulo o pananampalataya. Mati malaman ko ang ating desisyon na gawin ang isang bagay at magpatuloy ay dahil sa ating katigasan ng ulo o dahil sa ating tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Marami sa mga nalarawan ng itong sitwasyon ay ang nangyari sa Marcos 5 ukol kay Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Siya po ay nagmakaawa sa ating Panginoong Hesus na sumama sa kanya, ipatong ang kanyang kamay sa kanyang anak upang gumaling at mabuhay. Ayon sa verse 24, sumama ating Panginoong Hesus. Ngunit ayon sa verse 35, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo na sinabing patay na ang kanyang anak at huwag na niyang abalahin ating Panginoong Hesus. Nito ay marinig po na ating Panginoon ayon sa verse 36. Sinabi niya kay Jairo, huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Sa verse 42, pinabangon po ng ating Panginoong Hesus ang bata na tinuring na patay na at siya po ay lumakad. Sa verse 43, inutos po ng Panginoong Hesus na yung bata po ay pakainin. Yung ating mapansin mga minamahal na sa kabila ng ating pagtitiwala na ganapin ng ating Panginoon sa ating hinihingi, mari pa rin mahamon ang ating pagtitiwala, di po ba? Ito nga nangyari po sa kamatayan ng bata. Ngunit dahil sa katiyakan binigay ng Panginoon Hesus, si Jairo po ay patuloy na nagtiwala. Kaya pa di may turing na katigasan ng ulo ang ginawang pagtitiwala ni Jairo dahil ang Panginoon mismo, at ang Panginoon mismo, ang nabigay sa kanya ng katiyakan. Sa kanya po, huwag kang mawala ng pag-asa, magtiwala ka lamang. At tinanggap nga po ni Jairo ang kanyang hiningi. Kaya minamahal, wala lagi tayong maging malapit at makinig sa ating Panginoong Hesus. Tayo manalangin at magbasa ng Biblia. Sa ganung paraan, kapag ating po narinig ang kanyang katiyakan o assurance para sa atin, patuloy tayong magtitiwala sa Kanya, anuman ang mangyari. Maraming salamat.